Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo sa aralin natin ngayon? Ngayong araw ay tatalakayin naman natin ang mga hamon at oportunidad sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Ang layunin ng ating aralin ay natatalakay ang mga hamon at oportunidad sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Dalawa sa pangunahing pangkabuhayan ng ating bansa ay ang pagsasaka na karaniwang hanap buhay ng mga taong naninirahan sa kapatagan at pangingisda naman ang hanap buhay ng mga taong naninirahan malapit sa dagat. Sa araling ito, malalaman mo ang mga hamon at oportunidad sa mga gawaing pangkabuhayan tulad ng pangingisda at pagsasaka. Kilala ang Pilipinas bilang isang agrikultural na bansa. Kung kaya, ang isa sa nangungunang gawaing pangkabuhayan sa ating bansa ay ang pagsasaka. Sadyang malawak ang mga taniman sa ating bansa. Tinatayang nasa 35 bahagdan ang sinasakang lupain sa Pilipinas. Ang kabuhayang ito ay mahalaga dahil nagmumula sa lupa ang mga produkto na pangunahing pangangailangan ng tao para patuloy na mabuhay. Ayon sa maraming magsasaka, ang uri ng kanilang pamumuhay ay isang tuloy-tuloy na pakikipaglaban sa mga hamong kaakibat ng kanilang hanap buhay. Kasama rito ang lalong lumalaking bilang ng mga angkat produktong agrikultural. Ikalawa ay ang kahirapan dulot ng mababang kita ng mga magsasaka at ang kawalan ng kontrol sa presyo. Isa rin sa hamon sa pagsasaka ang limitadong pondo na pinagkakaloob ng pamahalaan bilang tulong sa maliit na magsasaka. Ilan pa sa mga hamon sa pagsasaka ay ang suliranin sa irigasyon, El Niño phenomenon, at ang suliranin sa kalamidad na siyang nakakasira sa kanilang mga pananim. Sa kabila ng mga hamong ito, may mga oportunidad ding ipinagkakaloob sa mga magsasaka gaya ng mga sumusunod. Una ay ang impormasyon sa mga bagong pag-aaral at saliksik upang gumanda ang ani at dumami ang produksyon. Tinuturuan din ng ating mga magsasaka sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya nang sa ganon ay mas lalo pang mapabilis ang produksyon. Kasama din sa oportunidad sa pagsasaka ang paghihikayat sa mga OFW na mamuhunan sa pagsasaka at linangin ang mga lupain sa kani-kanilang mga probinsya. Binibigyan din ng pagkakataon ang mga magsasaka na makapag-aral ng tamang paraan ng pagsasaka. Bilang isang kapuluan, ang Pilipinas ay napapalibutan ng tubig kung kaya't napakayaman nito sa mga pagkaing dagat at halamang dagat. Itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa pinakamalaking tagatustos ng isda sa buong mundo. Upang mapalakas pa ang gawaing pangkabuhayan na ito, narito ang ilan sa mga maituturing na oportunidad sa pangingisda. Una ay ang pagpapatatag ng Philippine Fish Marketing Authority o PFMA sa industriya ng pagbibili ng isda sa pamamagitan ng pagpapatayo ng karagdagang daungan o pantalan sa mga estratehikong lugar upang mapalugo ang kita at produksyon. Itinuturing din na oportunidad sa pangingisda ang pagpapatayo ng planta ng yelo at imbakan ng mga isda. Kasama rin ang paglalaan ng mga sasakyang pangisda. At
pagbili ng mga modernong kagamitan sa pangingisda tulad ng underwater sonars at radars. Upang mas mapalakas pa ang gawaing pangkabuhayang ito, ay kasama rin sa oportunidad sa pangingisda ang paggawa ng bagong kurikulum para sa mga kurso na marine at fishing. Kasama din sa oportunidad sa pangingisda ang paglulunsad ng mga programang makatutulong sa pagpapaunlad ng industriya ng pangingisda tulad ng Blue Revolution at Biyayang Dagat. Mayroon ding mga kooperatibang naglalayong masuportahan ang mga maliliit na mangingisda. Samantala, ang maituturing na pinakamalaking hamon sa pangingisda ay ang climate change o pagbabago ng klima ng mundo at likas na mga pangyayari tulad ng mga kalamidad. Kabilang din sa hamon sa gawaing pangkabuhayang ito ay ang mga kalsada, tulay, at iba pang infrastrukturang nakakabagal ng transportasyon ng mga produktong dagat kung kaya't hindi mapaabot sa merkado ang mga sariwang isda. Hamon ding maituturing ang pagkasira ng mga tahanan ng mga isda sa ilalim ng dagat at hindi epektibong pangangalaga sa mga yamang dagat lalo na sa mga protektadong lugar. Ngayon ay sagutan natin ang mga sumusunod. Basahing mabuti ang bawat pangungusap. Isulat kung ito ay hamon o oportunidad sa pangkabuhayan ng agrikultura at pangingisda. Gamit ng mga makabagong teknolohiya. Anong uri ng hamon para sa mga mangingisda ang nakikita sa larawan? A. Blue Revolution. B. Pag-aayos ng mga kalsada at tulay. C. Pagkakaroon ng kooperatiba. O letter D. Pagkasira ng mga tahanan ng mga isda. Mga bata, sadyang mayroong kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli nating talakayan.